Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Kamusta po kayo mga ka-Wonder? Magandang araw at maaga po tayong gumawa ngayon ng ating pong content kasi po alis po tayo mamaya. At sa mga lalabas, magdala po ng payong, ng tubig, no? Para hindi tayo mainitan, para hindi tayo mabiktima ng heat stroke. Well, anyway, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po para makapatuloy natin makagawa ng mga videos, ng mga updates dito sa ating channel. Suportahan po ninyo ang ating channel. Paki-subscribe lang po dyan. Meron pong subscribe button dyan. Pag-click nyo na subscribe, lalabas po yung bell. Pag-click nyo ng bell, piliin nyo po yung all. Marami po salamat. May kasabihan, always expect the unexpected para hindi ka mabigla. And the same thing applies dito sa sinagawa na namang panibagong petisyon. Itong petition for certiorari, hinihain ng 17 lawyers ni VP Sara Duterte, na ito ay mga usaping legal, mga doctrines, yan po mga pag-usapan natin, argumento ng mga kabilang panig, mga political implications, mga ka-Wonder, na hinain na naman nila ulit itong petition dyan sa Korte Suprema. Ano bang konteksto nitong bagong petition dun sa nauna na tuwan-tuwa nga yung mga taong bayan, dahil ito po yung na-deny. Ano bang bago rito? May hiwalay na petition po for certiorari na inihain dito sa Korte Suprema nitong 17 lawyers, bukod sa naunang hakbang sa kampo ni Sara Duterte nga na na-reject, mga ka-Wonder. So ang sentro nito, mga ka-Wonder, ay itong Article 11, Section 3. Itong nakasaad sa Philippine Constitution natin, 1987. Yung tinatawag na one-year bar rule. Yan na naman yung kanila pong ginagamit. Hindi ko alam, ba't paulit-ulit? Meron ba talagang laban yan? Meron ba talagang logic yan? So ayon sa batas, mga ka-Wonder, kasi itong Article 11, Section 3, ang sinasabi ron, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Kumbaga, yun pa rin one-year bar rule. Hindi pa rin sila pwede magsampa. Kasi sinasabi ron, same official pa rin. Na hindi raw dapat magkaroon ng impeachment na shall be initiated against the same official. In that case, si Sara Duterte po yung tinutukoy dyan. Kaya ang pinaka-core issue po nitong sinasabi natin, kailan ba yung initiated na yan? Kasi sinasabi, hindi pa nag-initiate nag-initiate na raw. So, kailan ba initiated yung sinasabi ng impeachment proceedings? So, ito yung pinaka-importanting tanong dyan, mga ka-Wonder, na magdedesisyon sa buong kaso. So, itong argumento nga na sinasabi nating 17 lawyers dyan sa kampo ni Sara Duterte, yung sinasabi kasing initiated dyan, filing pa lang ng complaint, Yan po ay filing pa lang. Kapag naisampa na ang impeachment complaint, initiated na agad. Pag naisampa, initiated na agad. Yan yung argumento nitong 17 lawyers na kampo ni Sara Duterte. So again, pag yan po naisampa na raw yung impeachment complaint, ibig sabihin, initiated na yan agad. Kahit pa daw hindi pa tinatalakay, na-dismiss na agad, o hindi pa umuusad. So, ang resulta, mga ka-Wonder, ay lahat ng kasunod na complaint sa loob ng 1 taon na kaya sinasabi lang one-year bar rule ay unconstitutional daw. Ano ba itong one-year bar rule na to? Ito po ay isang mandatory. Kumbaga, whether you like it or not, you have to obey because this is upon the prescription of the Constitution. So, one-year bar rule. So, hindi ito technicality lang. Itong one-year bar rule. Isa itong constitutional safeguard laban sa harassment. Yan po yung nilalaman nitong one-year bar rule ay isang mandatory. Yan po yung argumento nitong 17 lawyers. Dahil ang layunin yan, mga ka-Wonder, ay protektahan daw itong si Sara Duterte laban sa paulit-ulit na kaso at political destabilization lang daw. Sabi nga nila political harassment, fishing expedition, dahil daw malakas. Ito pa yung isa pa nila. Itong grave abuse of discretion ng Kamara. Kumbaga, may pag-aabusong nakikita. Yan kasi yung mga grounds, mga ka-Wonder,
na pwede na makialam itong Supreme Court. Kaya yan yung sinasampa nila. Kaya humingi sila ng TRO o Temporary Restraining Order habang dinidinig. At itong petition na to, certiorari, parang synonymous ito mga ka-wonder. Na isang tukwash, o kaya tunal. Ibig sabihin lang parang ibasura na lang yung kaso. Parang ganun din ang labas niyan mga ka-wonder. No? Kaya nga itong inaakusahan nila itong House of Representatives, itong Philippine Committee on Justice, yung pinamumunuan nila Representative Luistro, sadyang iniiwasan ang 1-year bar. No? Yun daw. At minamanipula ang proseso. Halimbawa, mabilis na pag-dismiss para makapag-file ulit. Inintay naman yung 1 year. Mamaya, puntahan natin yung side naman ng House of Representatives. At itong tinatawag na judicial review is proper, mga ka-wonder. Kahit impeachment ay political process, alam natin, na legal but more on political, pwede pa rin suriin ng Korte Suprema kapag may sinasabi nga natin, again, yung mga constitutional violation, yung mga grave abuse, pwede makialam dyan yung Korte Suprema. At yung panglima na nakikita natin dyan na sinasabi nitong kampo ni Sara Duterte, yung equal protection, yung due process. No? Ito yung secondary arguments lang mga ka-wonder. Pero hindi raw fair, no? Yung paulit-ulit mga ka-wonder, no? Na tinatarget talaga siya. Kumbaga talagang nakafocus siya at gustong-gusto raw talaga siya impeach. Parang ganun yung mga nakikita nating naratibo rito, no? Na lumalabas na harassment na, no? Hindi raw accountability. May speech pa nga siya. Ipanagot daw, no? Ipa-accountable daw yung mga official, ano? Parang she's speaking for herself. Siyempre, coming from her, parang, di ba? At ito namang argumento ng Committee on Justice, mga ka-wonder, itong Kamara, pakinggan natin. Ano ba yung sinasabi nila dyan sa initiated na binabanat nitong kampo ni Sara? Yung initiated, mga ka-wonder, referral to committee, formal action. Ito ang standard interpretation ng Kongreso. Ibig sabihin, mga ka-wonder, sa side ng Kongreso o ng Committee on Justice, hindi initiated, mga ka-wonder, sa filing pa lang. Kundi kapag official referred sa Committee on Justice, no, yun yung sinasabi ron. At may substantive action na. Doon pa lang siya maituturing na initiated. So, yan yung dalawang argumento between the two. At yung pangalawa naman, sabi rin ng House of Representatives, ng Committee on Justice, dismissed complaints at initiation, kung ang complaint ay na-dismiss agad, at hindi umusad, no? Hindi ito binibilang ng 1-year bar. So, labanan ito ng batas, ng nalalaman. At of course, ang magre-regulate niyan, ang magtitingin niyan sa tamang interpretation, of course, itong Supreme Court. At isa dyan, mga ka-wonder, na inaargumento nitong House of Representatives ay yung exclusive power of Congress na sila nga ang tinalaga dyan ng Constitution. Dahil sa ilalim ng Philippine Constitution, namely itong 1987 Philippine Constitution natin, yung House, tinutukoy natin yung Kamara, yung House of Representatives ay may exclusive power, no, to initiate impeachment. Sila kasi dyan yung yung nagfa-file, sila dyan yung parang dyan ginagawa sa kanila yung reklamo, yung pagfa-file, yung pagdinig, no? At sa Senado naman, yung exclusive power naman nila yung mag-try o magsagawa ng trial. No, kaya hindi pa dapat makialam ang Korte Suprema dyan. Pati nga yung petition nga na sinasabi, masyadong maaga Wala pa nga sa Korte, wala pa nga sa Senado. No, at dapat nga, sabi nga ni Attorney Falsis, this is too much na Na yung una na basura. And then makikialam pa ulit, that's too much. Kaya nga sabi, nagpo-form na itong People's Court, no? Na talagang kikilos na ang taong bayan. No, kung nakikita ng Supreme Court na may grave abuse sa side ng House of Representatives, pag may nakitaan naman sila, kikilos, itong mga taong bayan din, tinitignan din kung may grave abuse of authority sa kanila. No? At kapag alam natin, mga ka-wonder, na kanya-kanyang hawak yan, no? Hawak ng Korte Suprema ay ibasura, magdesisyon patungkol dyan, pero tandaan nyo, hawak din ng House of Representatives.
na kapag sila isinalang sa impeachment, sila po ay pwedeng impeach. At after niya, pwede rin silang habulin ng anumang kaso makikita na pwedeng i-file sa kanila. So, ganun lang yun. Hatian lang ng power. Division, kanya-kanyang jurisdiction. At pagdating sa isa pa, yung sinasabi natin political question na kaapat na argumento sa side ng House of Representatives, itong sinasabing political question doctrine. Itong impeachment ay inherently political. Alam natin na yan, impeachment na yan is more of political, although it has a sort of legal nga, mga kawander, no? Pero this is more of political, no? Kaya mga kawander, ito ay non-justiciable, ibig sabihin hindi dapat tingin ng korte. Kaya nga dumidinig dito, ang tinutukoy na korte, yung Korte Suprema. Kasi this time, the quasi-judicial, yung Senate po, ang mag-a-act dito sa pagdinig. Kasi nga po, ang impeachable ay Vice President. At kung yan mga Supreme Court, yan. Ayan ang hawak ang Senado. Pero pagdating sa Presidente, ang alam ko ay ang Supreme Court na ang mahawak dyan. At 5, yung argumento nga, tinapatan lang tong argumento ng sinasabi ng mga kampo ni Sara, walang grave abuse na nangyari. No? Kasi sabi nga ni Luis to, tsaka sa interview kay Zamora at sinasabi rin ng mga reporter, now we can see that you are being careful now. You are carefully observing and following the process, the procedure. Wherein last year, ito po ay nabasura because of unconstitutional procedure. And this time, they are very careful. They are very thorough upon observing itong mga sinasabing procedure process. So, walang grave abuse, sabi ng House of Representatives, which is yun nga naman nakikita natin mga kawander. Kasi ginagamit-gamit lang nila itong mini trial na palusot nila. Pero kung titignan mo, trial ba talaga nangyari? Hindi naman. Ito isang pagdinig. Dahil ang trial, alam natin mga kawander, igaganapin na dyan sa Senate, where the senators will act as the judges. And the Senate itself will be the courtroom. Magiging korte iyan. So walang basihan yung sinasabing certiorari na sinasabi nitong kampo ni Sara na final na naman nila. Na i-expect na nga natin dahil nga, may kasabihan, na in desperate situation, in desperate times, call for desperate measures. Ito yung sinasabing risky steps just to survive, para makasurvive sila dun sa mga critical situation. Dahil nga itong si Sara, alam niya, na siya ay dumadaan sa butas ng karayom at humihingi siya ng tulong dyan sa Korte Suprema. Mga mahalagang doctrines, mga kawander, talagang napaka-importante nating alamin yan. Kahit na, sabi nga, hindi naman natin kailangan alamin lahat, pero yung mga basic law na ginagalawan natin araw-araw, dapat alam natin. Kasi anong sabi ron? Dahil may sinasabi nga sa Latin, patungkol sa batas, sa mga tao, ordinaryo kagaya natin, nasabi, ignorantia legis neminem excusat. O yung isa pa, ignorantia juris non excusat. Ibig sabihin mga kawander, ignorance of the law excuses no one. Kahit dyan sa batas, may mga batas trapiko dyan, sa lansangan. Dapat alam mo yan, para hindi ka feeling reserved, hindi ka feeling, yung ikaw yung importante, May ganun tayong ugali, Kahit mga Pinoy, dadaan lang sa kalsada. Nakita mo, ang bagal maglakad, talagang sinasadya. Akala mo, karapatan niya yung kalsada, sa Japan, pag nakita mo yung mga estudyante, tatakbo pa yan. Tapos babaw. Kasi yung portion lang doon na lane, yung pedestrian, yan lang yung dinedicate sa pedestrian. The rest is para sa kalsada, para sa sasakyan, sa mga motorista, sa mga sasakyan. Dinedicate yan dyan, kaya doon ka dumaan. Huwag mo na maabot. Yung mga tayo mga Pinoy, minsan may hindi lang minsan yung ugali natin abusado. Feeling prioritized. Kala mo may entitled. Yan yung mga term na sinasabi dyan, na pinadaan ka, ay pa yung iba makikita mo, babagalan pa. Kumbaga magantay ka, parang, okay, nagte-text pa, meron pa ako na encounter, sa harap ko mismo, biglang titigil pa rin sa kalsada, may babasahin pa. Tumitingin na lang yung ibang motorista na papailing yan na ugali ng Pinoy, kaya baguhin natin. Kung ganyan yung mga nakikita nyo, mga kawander, pwede yung pagsabihan, Pero sa magandang paraan. Kasi baka mag-away pa kayo. Pero kung napapanood man ito, na kung ganyan ang ugali natin, huwag ganyan. Kasi ang disiplina, umpisa sa sarili.
Hindi yung kapwa mo magbabago sa'yo, yung kapwa mo salamin mo lang yan. No, magsasabi sa'yo, pero ikaw pa rin ang magtatanggal ng muta mo pagharap mo sa salamin. So yung mga sinasabi ritong political question doctrine, mga ka-wonder, yung mga usaping purely political, nasa discretion ng ibang sangay, hindi pakikialam ito ng korte. No? Ibig sabihin, hawak ito ng House of Representatives. Sabi nga ni Falsis, dapat nga hindi nakikialam dito ang Korte Suprema. Sabi nga, pag nakialam pa, this is too much. No? Pero mga ka-wonder, again, no? Tandaan natin, yung nabanggit natin na pwedeng makialam, yung mga may perception dyan, no? Na kapag may sinasabing grave abuse, yung unconstitutional, at yung sinasabi ng mga naratibo nila na dapat makialam ang Korte Suprema, makikialam po. Yan po yung mga sinasabing importance na doctrine na dapat nating malaman. Isa pa yung expanded judicial review. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, may kapangyarihan din ng Korte Suprema na suriin kahit political acts, kasi sila nga yung part nila yun. Kung yun ba inaayon sa batas, no? At kung may grave abuse, pumapasok sila. At yung sinasabi nilang 1-year bar rule doctrine, susuriin din ng Korte Suprema. And then again, ni-reject nga. Ibig sabihin, from there, walang nakikita. Ipaulit-ulit lang nangungulit. No? Sinasabing 1-year bar rule, maiwasan ng harassment, mapanatiling stability ng gobyerno. Ang tanong, strict ba ito sa kampo ni Sara Duterte? O flexible para dito sa Kongreso? So, ano ba nakikita ng tao? Yan ang importante, yung tingin ng tao. Kasi yung tao wala namang alam sa batas. May alam din, pero hindi kasing eksperto ng mga nandiyan dyan, no? Sa posisyon sa Korte Suprema. Pero ang tao ay may rational ability. Logic, tinitignan. Bakit umiiwas sa pagdinig? Yan ang tinitignan, mga ka-wonder. So, yung sinasabing doctrine of separation of powers, yung tatlong sangay nga, yung sinasabi nating 3 branches of government, yung legislative, executive, tsaka judiciary. Yan, bawat isa ay may sari-sariling kapangyarihan. Hindi yan pwedeng makialam. Kaya nga nag-react itong Senado nung nagkaroon ng judicial legislation, na nakialam na. Dahil itong impeachment ay domain ng legislative. At pagdating naman mga ka-wonder sa doctrine of justiciability, itong tanong, pwede bang dinggin ng korte? Since ito'y hawak nga ng House of Representatives. Pag walang violation, walang dapat kamay o di nga dapat makialam. Kung may legal right at may actual controversy, no? Pwedeng makialam ang Korte Suprema, pwedeng dinggin, no? Yung sinasabing justiciable at yung sinasabing kung political, hindi, no? Kasi itong impeachment is political. Kaya diyan dinadaos yan, hawak ng legislative, diyan sa quasi-judicial sa Senate, no? Dahil ang nililitis ay dahil hindi ito saklaw ng judiciary o ng Korte Suprema. At yung sinasabi rin mga ka-wonder na doctrine of prematurity, no? Itong argumento ng Kongreso, maaga pa yung petition, gaya na banggit natin kanina, no? Na nagpipetisyon na, hindi pa nga umaabot dyan sa Senado, no? Hindi pa tapos ang proseso. Nagpipetisyon na itong kampo ni Sara Duterte. Ang punto kasi mga ka-wonder, dyan pa lang kasi sa Kongreso, sa House of Representatives, madidinig na yung ayaw nilang maungkat na mga sensitibo na ayaw nila dahil yan ang magmumulat sa isip ng taong bayan. So ayan, mga posibleng desisyon dyan, number 1, senaryo na ikita na sinasabi ni Falsis, baka i-dismiss ang petisyon. No? Yung political question, walang grave abuse, impeachment proceeds. Yung senaryo 2 na nakita dyan, sabi nga rin ni Falsis, natanggapin pero walang TRO. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment. At may parallel ang Supreme Court para mag-review. At yung scenario 3 dyan, mga ka-wonder, na sinasabi ni Attorney Falsis, na baka maglabas ng TRO itong Korte Suprema at ipahinto ang impeachment. Ito ay magiging malaking political impact, mga ka-wonder. No, hindi aabot dyan sa Senado. At they are buying time, and time is very precious. Because in our country, in our culture, in our society, time has another interpretation. Lalo na pag political. Because time, sabi nga time is the only thing that you cannot reverse. Pero pagdating sa politika, yung mga isip ng mga politiko dyan, they can be reversed, no? Lalo na pag malapit na yung 2028.
At scenario 4 dyan, yung sinasabing landmark ruling. I-identify kung kailan yung initiated na sinasabi nga ng argumento ng dalawa. Ay magiging precedent ito sa future impeachments. Dapat ilagay din yan sa batas. Mas stipulate ng maayos. Kasi kung maayos yan mga ka-wonder, clear, hindi na yan pagdadebatihan. No? Kaya yan yung mga bagay na nakikita rin, no, in aid of legislation. So mga ka-wonder, nakita na natin yung mga nangyayari ngayon. Alam natin na yan ay mga multi-layered legal attack, delay strategy, public narrative war, pressure sa Korte Suprema, institutional clash, at kung ano-ano pa. So yan mga ka-wonder, yan yung bagong hinain nitong kampo ng 17 lawyers ni Sara Duterte. Ito kaya ay i-deny ulit na nakikita nga ng taong bayan na dapat, dahil ganun pa rin kung anong desisyon nila sa una, yun at yun pa rin dapat. Maliban na lang kung ano nasa isip nyo mga ka-wonder. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong bagong sinampa ng certiorari ng 17 lawyers na para mag-TRO dito sa impeachment ni Sara Duterte. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.